Unahin natin ang mas pinigting na whole-of-government approach ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa smuggling. Mahigit 1 bilyon at 700 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat sa sanib puwersang operasyon ng Bureau of Customs, National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue, National Tobacco Administration at Philippine Coast Guard, kung saan ang shipment ay natuntun mula Cebu hanggang Maynila. Narito ang report. Sa impormasyong nakalap ng National Bureau of Investigation, agad ikinasa ang raid laban sa isang malakihang shipment ng mga ilegal na sigarilyo. Nadiskubre ng mga otoridad na itinago ang mga produkto sa 24 na container na idineklarang mga karaniwang consumer goods. Sa investigasyon, napag-alamang dumaan ang mga container sakay ng vessel na ASC Big Boy sa Pier 7 sa Cebu noong June 19 at mula roon ay inilipat patungong Maynila. Yung report na pumasok, merong tayong mga ang NBI at sinundan natin ito na lumalabas itong ang LC na to, yung LCT na to nanggaling ng Cebu at nung dumating ng June 19 dito at nung binuksan natin, nag-positive nga na ang kargamento nito mga sigarilyo. Sa pagtutulungan ng mga ahensya, natukoy ang lahat ng 24 na container na kontrabando. 16 sa mga ito ang natagpuan sa isang pribadong shipping facility sa Tondo, Maynila, habang 4 naman ang nasa loob pa ng barko. Ang 4 pang iba ay naipadala na sa magkakaibang warehouse pero agad nabawi ng mga otoridad ang 3 sa mga ito. Patuloy namang hinahanap ang isa pang natitirang container kung saan hiniling na rin ng NBI ang mga CCTV footage para matuntun ito. Sa verifikasyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR, natuklas ang walang kinakailangang tax stamps ang mga sigarilyo sa 23 container. Umabot sa halos 29,000 master cases ng sigarilyo mula China at Dubai ang nasabat na nagkakahalaga ng 1.7 billion pesos. Papasalamat kami sa magandang ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno para maisagawa namin ang direktiba ng ating Pangulo na labanan ang mga ganitong klase ng iligal na gawain. Kabilang sa mga nakipagtulungan sa operasyon ng Philippine Coast Guard, National Tobacco Administration, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Ayon naman sa mga opisyal ng Customs, hindi na makararating sa mga pamilihan ng mga nasabat na sigarilyo. Sa ilalim ng itinakdang proseso, kukumpiskahin ang mga ito pabor sa pamahalaan. Pagkatapos ng mga kinakailangang proseso at dokumentasyon, tuluyan itong sisirain. Iginiit din ng mga otoridad na mahalagang mapigilan ang pagpasok ng mga ganitong produkto, hindi lamang dahil sa nawawalang kita ng pamahalaan, kundi dahil sa panganib na maaari nitong idulot sa publiko. Yung tinatanong nyo kung may hazard, unang-una yung pong sigarilyo, alam naman natin na talagang maaaring magdulot ng sakit. At buti po, binanggit nyo yan, meron pong failure, wala po silang yung required by law na may markings na danger sa pag-consume po ng tobacco. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng masusing inventory at investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng posibleng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at National Internal Revenue Code. Habang hinahanap pa ang huling container, tiniyak ng mga otoridad na patuloy nilang tutugisin ang mga nasa likod ng operasyon at palalakasin pa ang kampanya laban sa smuggling. Tiniyak naman ng Bureau of Customs na madidispatcha sa lalong madaling panahon ang mga smuggled na sigarilyo para hindi na mapunta sa kamay ng iba. Meron po tayong strict procedure na sinusunod. Tayo, sa pag-seize pa lang, yan ay underguarded na. Hanggang sa ma-forfeit yan, hanggang sa ma-declare yan as for destruction. So, babantayan po, full documentation, lahat ng pictures na kailangan during the destruction.